Let us pray. Let us pray. Lord, once again, thank you for this blessed morning that you have allowed us to gather once again to listen to your word. Thank you for everyone who is here. We pray that you will bless us, that you will teach us, and that we may learn more about you and about Jesus Christ, and that we may live, Lord God, the truth that you will be revealing to us this morning. So bless our time together. May you be glorified, O God. Open our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Bilang mananampalataya, siguro isang patunay na tayo ay tunay na Christian ay ang ating tunay na pagkilala kay Jesus bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Siguro kung ako ay tatanungin kung bakit ako nanampalataya kay Jesus, isa sa aking naisip ay dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Okay, kung saan kanyang pinagbayaran ng aking mga kasalanan. Ito ay dahil sa paulit-ulit din na paghayag ng katotohanan during Sunday service. So through that process, hearing, doon po ako by grace nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Nakita ko doon yung kabigatan ng aking mga nagawang kasalanan laban sa ating Diyos na banal, and by grace, pinanghawakan ko yung mga katotohanan iyon. So kung inyong iisipin din sa inyong sarili, paano nga ba kayo nakakilala kay Kristo? May iba, sila ay nakakilala kay Jesus sa pamamagitan ng gospel tract. Kanilang nabasa sa munting gospel o sa isang munting papel ang ginawa ni Jesus para sa taong makasalanan, at kailangan nilang tumugon ng may tunay na pananampalataya at pag-confess na sila ay makasalanan at tunay na nagsisi o pagtalikod sa kanilang kasalanan. Okay? Pwedeng gospel tract na ligtas ang isang tao. Meron akong mga nakilalang ganoon. May iba din may iba din sila ay nagkasakit at sila ay nabahagian ng gospel, at sa kanilang paggaling sila ay nanampalataya kay Jesus. Meron ding iba na hindi gumaling pero nanampalataya pa rin sa kanya. So iba-iba yung pinagdadaanan ng tao kung paano sila nakakilala kay Kristo. Maraming pagkakataon at sa iba't ibang paraan, maraming tao ay tunay na nanampalataya kay Jesus. Ang taon ko dito ay inyong makita na kung anumang paraan ito ng Diyos, ang mahalaga ay inyong makilala si Jesus ayon sa kanyang paghahayag ng kanyang sarili, mainly sa ating pag-aaral ng Bible. Okay? So, ibig sabihin, when we study the scripture, it is always a revelation of Himself. Sa gospel message, it's always about the revelation of who Jesus Christ is. Ang gospel kasi ay sinulat upang ating makilala si Kristo Jesus. Okay? Dahil kanilang inaantay ang pagdating ng Messiah, dahil hindi nila alam kung sino siya, kaya naman si Jesus ay nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo kung saan ating inaral noon ito na ito yung prioridad ni Kristo Jesus. So yung gospel mahalaga yan para makilala natin si Kristo. Siyempre yung buong Bible nakasentro kay Kristo Jesus. Pero siyempre, doon sa mga nabasa natin sa gospels, ito'y pagpapakilala po tungkol sa Kanya. Siyempre yung mga Hudyo at that time, hindi nila alam po sino yung darating na Messiah. So si Jesus Christ, siya'y nagpakilala sa kanila unti-unti. Okay? So dito maganda na makita natin na ang paghayag ng mabuting balita ay ang pangako ng pagdating ng tagapagligtas ay naririto na. At ngayon sa ating pag-aaral, ating makikita na ipinakikilala din ni Jesus na siya ang Messiah sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa mga may sakit. Okay? So sino may sakit sa inyo ngayon? Lahat tayo, may diabetes siguro dahil mahilig sa mga sweets. Okay? At mahalaga na inyong maalala, si Jesus ay nagpagaling upang ipakilala niya na siya ang Messiah na magliligtas sa ating mga kasalanan. So yun yung purpose ng healing. Kaya yun yung maganda na makita ninyo in terms of understanding, okay, bakit may healing? Kasi gusto ni Kristo Jesus na makilala natin siya na siya ang Messiah. Hindi lang para gumaling ang tao. Later on, makikita natin yung proseso na ito, yung kung ano yung hinahayag dito sa atin ng ating Panginoon. At ang healing ay isang malaking draw sa maraming tao. 'Di ba? Isa na rito ang isang dumadalo sa Bible study ko dati sa Albay. Siguro that was kung 14 years na ako. Siguro 15 years ago. Okay? Regular siya na dumadalo sa gawain namin noon nung nagsisimula pa lamang ako sa Albay. Siguro parang first year ko yata. So kung mga 16 years ago na yon, at one time, regular siyang uma-attend itong babaeng ito. One time, nag-share siya patungkol sa kanyang anak. Ilang araw na daw itong may sakit
Dinala na daw niya sa doktor at hindi daw gumagaling. Bilang isang nanay, ginawa na daw niya ang lahat siguro na magagawa niya para gumaling yung kanyang anak. Siguro bahagi na rin do'n, iniisip niya kapag umattend siya sa Bible study namin, baka gumaling ang kanyang anak. Dahil ang lugar na yun ay Catholic, talagang dominant Catholic ang Bicol. May nagpayo sa kanya ng isang Catholic na ipanalangin daw niya ito kay Saint something, okay? Hindi ko na maalala kung sino yung saint na ito, pero baka kung may Catholic dito, baka naalala niyo kung sino yung saint para nagpapagaling sa sakit, okay? So ipag-pray niya daw ito para daw yung kanyang anak ay gumaling. So umattend siya sa Bible study namin after that para ihayag niya sa amin yung nangyari. At tinanong niya ako regarding that. Sabi niya, ginawa ko na ang lahat at nung ipinag-pray ko siya kay Saint ganito, Saint someone na ito, bigla siyang gumaling. So parang kino-contest niya sa akin that time na yung aking pananampalataya ay hindi, alam mo yun, questionable dahil ako, sa Catholic kami, pinag-pray namin kay Saint, gumaling siya. Okay? Kasi pinag-pray namin siguro sa Bible study, kung maalala, pinag-pray namin sa Bible study yung paggaling ng anak niya, hindi gumaling. Pero nung pinag-pray niya ito, sa santong ito daw ay gumaling. Mainly, yun yung kanyang punto nung siya ay nag-share noon sa grupo namin. Ang naging sagot ko ay Diyos ang tunay na nagpagaling, hindi ang isang santo. Yun yung naging tuon ko at that time dahil walang kapangyarihan na magpagaling ang isang santo dahil ang pagpapagaling ay mula lamang sa Diyos. Okay? May mga nasabi pa ako, ibang bagay patungkol doon, pero dito after that, hindi na siya dumulumuli sa aming Bible study at bumalik ulit siya sa Catholic Church. Malaki ang draw ng healing. Lalo na kung may problema ka about healing, alam mo yon, dahil may gumaling dito, pinag-pray ko ka ganito, gumaling siya, dito ang pananampalataya ko. Okay, so ganun ang maraming tao until now. Okay? Kaya nga makikita ninyo, maraming malakas makadraw yung mga may healing gathering or healing ganito. Dali nyo yung mga may sakit, dali nyo dito para sila ay gumaling. So, dandun sila dahil gusto nila, ang tuon nila para gumaling lamang sa kanilang mga sakit. At nakakalungkot dahil marami pang tao hanggang ngayon ay nahuhulog sa mga maling katuruan at maling pananaw nila patungkol sa Biblia at maling pananaw regarding healing kaya marami pa rin ang nalilinlang. So kung nandito kayo sa BSL para gumaling, ay hindi po yun yung punto natin dito. Dahil ang punto po ng church is to gather and to know Jesus Christ and to be saved from our sins. Okay? Si Jesus, kung ating titignan, ay nagpagaling upang makilala siya ng lahat ng tao that time, syempre ng mga Hudyo, na siya ang Messiah na ipinangako. So isang paalala sa atin o isang pagtuturo ni Jesus o evidence ni Jesus na siya ang Messiah ay yung kanyang pagpapagaling. Okay? Para makilala na siya ang Messiah. So dumating siya para iligtas tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay tutugon ng may pagpapakumbaba at tunay mong kinikilala ang kawalan mo at pagiging makasalanan mo at kung ikaw ay sa biyaya ng Diyos ay mananampalataya kay Jesus at magsisisi sa iyong mga kasalanan, ikaw ay maliligtas. So hindi huwag mong isipin na pag pinagaling ako, Brother J, ni Jesus, sakit ko ngayon. Meron akong rayuma. So maniniwala ako sa kanya. So, hindi po ganoon. Wala pong trade-off dito. Kasi gusto ng ating Panginoon makilala siya na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. So ngayong umagang ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Luke chapter 4 at ating tatapusin ang chapter na ito. Kaya atin ang naaral sa chapter 4, yung temptation ng ating Panginoong Jesus, ang paghayag ni Jesus sa sinagog na narito na ang sinasabi sa Isaiah na ang araw na iyon ay pagtupad sa Isaiah 61, ang preaching ministry ni Jesus, tinignan din natin yon, at last study natin yung kapangyarihan ni Jesus over demons. At magtatapos tayo sa dalawang ministry ni Jesus na ang panghuli ay pag-uulit ng kahalagahan ng preaching ministry niya. Okay? So kung titignan po natin yung outline, dalawa lamang po ito. Healing ministry ng ating Panginoong Jesus at yung kanyang preaching ministry. So basahin ko po from verse 38 up to verse 41. Basahin ko muna yung buong hindi ko nasama. Okay, na-cut off ko.
So basahin po natin ito, Luke chapter 4. Basahin ko po sa Bible, hindi ko pala naisulat lahat doon. From verse 38 up to verse 44. Okay? And he arose and left the synagogue and entered Simon's house. Now, Simon's mother-in-law was ill with a high fever, and they appealed to him on her behalf. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she rose and began to serve them. Now, when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. And demons came also out of many, crying, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew that he was the Christ. And when it was day, and when it was day, he departed and went into a desolate place, and the people sought him and came to him and would have kept him from leaving them. But he said to them, "I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose." And he was preaching in the synagogues of Judea. So, start po tayo sa healing ministry, that is from verse 38 up to verse 31. Tingnan po natin yung setting, at mahalaga na makita natin dito, ito po ay araw ng Sabat. Okay, bawal magpagaling sa araw ng Sabat, pero dito pinapakita ng ating Panginoong Jesus na hindi siya kumakalaban sa mga Pharisees before, pero ito po ay pagpapakita na mali yung kanilang pananaw regarding the Sabbath. At sabi sa verse 38, he rose and left the synagogue. Saan pumunta si Jesus? Siguro after niyang magturo, umalis siya, pumunta siya sa bahay ni Simon. Okay, sinong Simon ito? Actually, maraming Simon na nabanggit sa Bible. Pero alam ni Luke na kilala ng marami si Simon Peter. Okay, dahil si Peter ay maaaring naroon during the time nung nagtuturo ang ating Panginoong Jesus, kanyang inimbitahan si Jesus sa kanyang bahay. At matatagpuan din natin at mababasa natin ito sa Mark chapter 1 verse 29 to 31. Sabi doon sa Mark 1, sabi doon, and immediately he left the synagogue and entered the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law lay ill with a fever, and immediately they told him about her. And he came and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her, and she began to serve them. Siguro obvious na sa tagpong ito, dito, si Simon Peter ay may asawa. Kasi may mother-in-law eh. So hindi naman pwedeng may mother-in-law ka na wala kang asawa. Okay? So ibig sabihin, may asawa siya. At nabanggit din ito ni Paul na kasama ni Peter ang kanyang asawa in ministry sa 1 Corinthians chapter 9 verse 5. Sabi doon, "Do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord?" And Cephas. Si Cephas ay si Peter. Okay? So, si Peter, kaisa niya sa kanyang ministry ang kanyang asawa. Bibigyan ko lang ng konting background para at least maunawaan po natin ito. Though hindi nabanggit kung ano yung pangalan ng asawa po dito ni Peter, pero mahalaga na makita natin during the ministry of Peter, kanyang kasama yung kanyang asawa. Okay? And according to Clement of Alexandria, kanyang sinulat yung martyrdom ng asawa ni Peter. According to Clement, sabi niya doon, she was being led to her execution, actually crucifixion daw, sabi nung iba. Peter encouraged her, yung kanyang asawa, by saying, "Remember the Lord." So ganun lang yung kanyang sinabi. Okay? Makikita natin dito lamang sa kanilang mag-asawa dito, sa kanilang relationship, yung kanilang commitment sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, kung kaming dalawa ni Del, imamartir, mauna muna si Del. Para para sabihin ko din sa kanya, "Han, remember the Lord." Okay, the joke lamang po 'yon. Siyempre, praise God, hindi naman tayo persecuted talaga ngayon ng matindi. We are so blessed dahil wala na naman, merong pinapatay pa rin ng mga Kristiyano sa ibang mga bansa, pero at least sa Pilipinas tayo po ay blessed dahil wala pong ganon. So, hindi man ito nabanggit in scripture, only by church traditions, yung patungkol po sa asawa ni Peter. Ang mahalaga ay nalaman natin na may kasama si Peter sa kanyang ministry at yung kanyang asawa, at parehas silang tapat sa kanilang ministry. Patuloy sila na ginagamit ng ating Panginoon na maihayag ang mabuting balita. So, si Peter may asawa, kaya meron siyang mother-in-law. Okay, going back to our passage, ngayon nandun sila
Si Jesus nasa tahanan ni Simon Peter at sa mga oras na yun, may sakit yung kanyang mother-in-law. Okay? At bilang isang doktor, makikita natin yung pag-detail ni Luke compared kay Mark na sabi nga, yung kanyang mother-in-law was ill and with a high fever. So medyo mas detailed. So mataas na lagnat. Okay? Maari na matinding sakit yung dumapo sa mother-in-law niya. Kaya naman nag-appeal sila kay Jesus Christ. Nag-appeal sila kay Jesus na pagaling niya siya. Na pagalingin niya ang kanyang mother-in-law. So alam din kasi ni Peter yung kakayanan o yung kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. So ano yung ginawa ni Jesus? And he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she rose and began to serve them. So lumapit si Jesus, kanyang nirebuke yung fever. Ang salitang rebuke in Loanida means to express strong disapproval of someone, to rebuke or to denounce. Sa BIDAG, another lexicon, defined it this way: to express strong disapproval of someone, rebuke, reprove, censure, also speak seriously, warn in order to prevent ang action or bring one to an end. So parang pinapatigil niya ito. So pinaalis niya yung sakit na ito. Okay, nirebuke niya. At makikita natin na ginamit din ito ng ating Panginoong Jesus ng ilang beses. Okay, in Luke 8:24, Jesus rebuked the wind. Siguro kung maalala niyo yun, may storm, and then nirebuke niya yung wind. Ano nangyari dun sa wind? Sa storm? Tumigil, nag-cease, and then there was a calm. So makikita natin yung kapangyarihan ni Jesus when he rebukes, when he speaks, sinusunod siya, maging sakit man o ito o storm man ito. Okay? Sa Luke 9:42, sabi din doon, Jesus rebuked the evil spirit. So ano yung nangyari doon sa evil spirit? Sinunod siya at umalis siya doon sa kanyang sinapian. Okay? Ang paggamit dito ni Jesus ng salitang ito dito sa ating passage ay pagpapakita lamang ng ating Panginoong Jesus ng kanyang authority over sickness. So ibig sabihin, may authority siya. Diyos siya. Sino yung sabi ko kanina nagpapagaling lamang sa atin? Ang ating Panginoong Diyos. Hindi yung mga doktor ninyo. Kahit anong galing ng doktor ninyo, kung ang Diyos ayaw kayong, kumbaga hindi yan ang plano niya para gumaling kayo, wala pong magagawa ang doktor ninyo. Okay? Ang tunay na may kapangyarihan over sickness ay ang ating Panginoong Diyos lamang. So noong nirebuke ni Jesus, ang sakit na ito, ano nangyari? Sabi nga, it left her. At that moment, okay, instant na wala yung sakit ng mother-in-law ni Peter. Dito ipinapakita sa atin ang kapangyarihan ni Jesus even in sickness. Hindi siya yung parang unti-unting gumaling. 'Di ba? Kapag ang mga doktor, katulad ng asawa ko, ilang taon niya na akong pinapagaling, di pa rin ako magaling. Hanggang ngayon. Tapos tatakutin niya ako na, sige ka, sige ka. Sige, kumain ka pa niyan, kumain ka pa niyan. So, i-dialysis ka. So, kumain lang ako ng isang pagkain, may dialysis na. So, sarap na may asawang doktor, ano? Pero ako nasanay na, okay, may dialysis. Okay, siyempre sinusunod ko naman yung asawa ko, baka mamaya sabihin niyo, hindi ano. So hindi siya yung unti-unting gumagaling, na after a few days, nawala yung sakit niya. Hindi gano'n yung nangyari dito sa mother-in-law ni Peter. Si Jesus sa kanyang, dito makikita natin, si Jesus sa kanyang ginawa, tinuturo noon sa kanila na tunay nga na siya ay Diyos at ang ipinangakong Messiah na darating dahil sa kanyang kapangyarihan na pagalingin yung mother-in-law niya sa kanyang sakit. At ngayon sa atin na kilalanin natin nga si Jesus na siya ang anak ng Diyos at tagapagligtas. Kasi makapangyarihan siya. So kung meron mang Messiah, si Jesus yun. At isang ebidensya ng kanyang pagiging Messiah ay yung kanyang kapangyarihan over sickness. Okay? So ibig sabihin, kung may sickness pinagaling, hindi yun dahil para gumaling tayo ngayon. May sickness pinagaling si Jesus para makilala nyo siya na siya ang Messiah at tagapagligtas. Yun yung punto kung bakit merong healing. Hindi para gumaling tayo. Kasi lahat tayo hanggang ngayon may sakit eh. Di ba? Gusto niyo lang ba, kunyari, siyempre, sino ba naman ang gustong manatili na may diabetes, ano? Siyempre, nawalan ka ng ice cream. Pero may ice cream pa rin kagabi. Okay? Pero kung makikita natin, hindi siya yung punto. Ang punto, maligtas tayo na kailangan natin makilala si Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
At the same time, hindi lamang instant galing yung nangyari dito, sabi din sa ating passage, nag-serve kaagad ang mother-in-law ni Peter. Okay? Immediately, she rose and began to serve them. Di ba? Minsan tayo, di ba, kapag nagkasakit, nagkatrangkaso, ano sasabihin niyo pag gumaling, wala nang lagnat, pero nanghihina pa rin ako. Mga siguro after 3 days pa bago ako babangon. Gano'n ano. Hindi paggaling ay wait lang magpapahinga ako ng sandali, kakagaling ko lang sa sakit o isipin ng iba na huwag ka munang bumangon dahil baka okay, mga hindi ko din sinasabi na kapag gumaling kayo, huwag kayong maniwala. Baka magkasakit ka ulit, okay? Hindi ko alam kung scientifically true yung binat, pero yun yung pananaw ng maraming tao. Okay? Kung makikita natin dito sa mother-in-law ni Jesus ni Peter, walang binat-binat sa kanya kundi kaagad-agad siyang naglingkod. So ibig sabihin, instant healing and total healing talaga. Total, kumbaga walang panghihina, lumakas kagad siya yung kanyang naramdaman at that time. Okay? Then verse 40, puntahan po natin ito. Now, when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. Okay? Hindi nalaman, dahil nalaman actually ng marami yung ginawa ni Jesus sa mother-in-law ni Peter nung araw na yun, kanilang dinala na din ang lahat ng may sakit. Kasi mga tao at that time, mga chismosa. Okay? Siyempre, kumalat kaagad yun. Naging kwento nila ito, nakita nila gumaling yung mother-in-law ni Peter. Oh, gumaling yung mother ni Peter na ilang araw na may sakit. So kumalat yung storya na ito. Anong ginawa ng mga tao? Dinala lahat ng may sakit. Okay? Kay Jesus. So anong ginawa ni Jesus? He laid his hands on every one of them and healed them. Di natin alam kung gaano karami. Maaring 100 o di natin alam kung ilan yung mga may sakit at that time, pero lahat sila ay pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Instantly and totally. Okay? Grabe, no? So, para makilala na siya ay Messiah. Yun yung punto ni Jesus. Hindi siya dumating para lang mawala yung sakit natin. Dumating si Jesus, hinahayag ang kanyang sarili na atin siyang panampalatayanan na siya ang ipinangakong tagapagligtas. Tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Hindi lang sa sakit. Okay? Lahat tayo po, in the end, mamamatay. Okay? Sino bang gusto sa inyo mabuhay ng 1,000 years? 'Di ba? Wala naman siguro sa inyong gusto. Siyempre yung iba siguro kung siyempre mga Christian kayo, no? Ayaw yung ano, dahil alam natin na meron tayong eternal future sa ating Panginoong Jesus. Pero for some, pero sa mga unbelievers, gusto nilang mamuhay ng matagal. 'Di ba? Ayaw nilang mamatay. Kung may sakit man gusto nilang gumaling dito. Alam ko, meron dating senador na hanggang ngayon buhay pa rin. 'Di ba? Kasi gusto niya pa rin magpayaman, gusto niya pa rin ano, pero buhay pa rin siya. Pero hindi about healing, hindi about para tayo tumagal dito sa mundong ito. Kung hindi tayo maligtas at maging kagamit-gamit sa ating Panginoong Jesus. So ito yung healing ministry ni Jesus at maganda na maaral natin ito at maintindihan natin ang tuon ng kanyang ginawa at kung paano ito ginagawa ni Jesus. So i-share ko ngayon yung aking natutunan and I'll be basing my teaching kay John MacArthur regarding the 6 characteristics of Jesus healing ministry. Okay? Mahalaga na maaral natin ito para makita natin at maikumpara natin ang fake healing ministries na maraming churches ngayon. Meron na ba sa inyong pumunta? Kunyari daw may healing. Okay? Hindi nyo kailangan itaas yung kamay ninyo. Okay? Pero until now, marami pong naloloko po sa bagay na ito. 'Di ba? Yung kailangan nilang gumaling, a-attend sila, buksan ninyo yung payong ninyo para ano. So maraming mga bagay na alam mo yun, wala naman sa scripture para lang masabi nila na taas niyo yung panyo niyo, pahid niyo sa mata ninyo, kung bulag kayo. Hindi ko alam kung ano man ang ginagawa nila. Pero meron pong magandang bahagi na itinuro si John MacArthur regarding the healing ministry of Jesus Christ. First, okay, Jesus healed with a word. Okay? Ano sabi niya? He rebuked lang.
I rebuke you, or pinagaling lang niya yung kung sino man yung may sakit. At ginawa niya ito dun sa centurion servant sa Matthew 8:5-13, or dito sa ating pag-aaral sa Luke chapter 4 dun sa mother-in-law ni Peter, na with a touch and with a rebuke, totally, instantly gumaling yung taong ito. Okay? So, yung healing ni ginawa ni Jesus Christ is healed with a word. Okay? Second, sabi ni John MacArthur, Jesus healed instantly. Naaral na natin to kanina at natignan natin. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina. Pero makikita natin ito sa maraming tagpo in scripture. Okay? Similarly, dun sa servant ng centurion was healed that very moment. Okay, in Matthew 8:13. Yung babae na may hemorrhage, yung dinudugo ng napakatagal na, ano nangyari? Okay? He was healed immediately, sabi sa scripture. Yung 10 lepers na nalinis sa kanilang disease nung sila'y umalis, nung pinagaling si Jesus, yung leprosy ba nila matagal bago, totally kagad. Nalinis sila instantly. Hindi pa kasi ako nakakita ng may leprous na tao, pero alam ko may makikita yung evidence na ito sa kanilang mga balat. Okay? At that time, bumalik yung kanilang kutis na tama at nawala yung kanilang sakit. Okay? Marami pang mga bagay dito na ginawa ang ating Panginoon, katulad kunyari ng isang crippled, yung isang hindi nakakalakad sa Bethesda. Sabi ni Jesus nung kanyang pinagaling, get up, pick up your pallet and walk. Ano nangyari? Tumayo siya, dinala niya yung kanyang bed. Okay? At siya'y naglakad. So makikita natin yung instant healing ng ating Panginoong Jesus na ginawa. Maging yung healing the blind man and Bethsaida. Okay? Dito, isang example ng progressive healing. Tinat siya, tapos nakakita siya ng kaunti at sabi niya, I see men, nakakita siya, but I see them like trees walking around. Then hinawakan ulit siya ng ating Panginoon at doon actually bigla siyang nakakita. So, Jesus healed instantly. Okay? Third, Jesus healed totally. Okay? Walang other symptoms ka nang makikita. Okay? Kung makikita natin dito, malakas kagad siya. Nag-serve kagad siya, katulad ng ating example dito sa Luke chapter 4. And then fourth, Jesus healed everyone. Dito na siguro magkakatalo. Okay? Sa mga ginagawa nilang healing crusade, di ba anong nangyayari? Meron lang 4, ang daming may sakit. Teka lang, hindi na kayo kagaya. Si Jesus Christ, pinagaling niya ang lahat. Kaya nga sa verse 40 nung ating itong tinignan, now when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. Pinagaling silang lahat ng ating Panginoon. Wala siyang iniwan na hindi gumaling. Okay? Walang umuwi na disappointed, hindi katulad ng mga fake healers ng ating panahon. At hindi lamang sa tagpong ito nangyari. Okay? In Matthew 4:24, sabi doon, so his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures and paralytics, he healed them. Lahat sila na may sakit. In Matthew 12:15, Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all. Lahat. Luke 6:19, and all the crowd sought to touch him, for the power came out from him, and he healed them all. So paulit-ulit na makikita natin in scripture, lahat ng tao at that time ay pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Hindi katulad ngayon, di ba, na kokonti lamang. Okay? O minsan, alam naman natin, stage lamang naman yon. Siguro hindi naman kayo siguro naniniwala, no? Yung mga napapanood nyo kunyari sa YouTube, yung mga tele-evangelist na nagpagaling, na kunyari pilay, nakakalakad na siya, oh. Totoo naman talaga, nakakalakad tong taong ito, hindi naman talaga siya gumaling. Okay? Baka mamaya nadadala pa kayo sa gano'n, ano? Those are fake. Okay? At marami pang mga gano'n na ginagawa pa rin until now. Minsan nga parang nagtataka kayo. Yung mga ganong tele-evangelist, parang naaalala ko doon yung wrestling. Parang wrestling yun eh. Yung pag nanonood ka ng mga healing na gano'n, parang wrestling, yung parang halatang-halatang peke naman.
Pero naniniwala pa rin yung iba, 'di ba yung wrestling, alam mo na namang peke yung wrestling mo, uy grabe! 'Di ba parang dalan-dala ka pa rin ano? So parang gano'n actually yung healing ministry, eh. Obvious na hindi naman talaga totoo, pero marami pa rin talagang tao ang nabobola, okey, na nahuhumaling sa mga ganitong bagay. Fifth, Jesus healed organic disease. Okay? He did not heal vague, sabi ni MacArthur, he did not heal vague, ambiguous, invisible ailments such as lower back pain, heart palpitations, or headaches. Di ba? Eh ngayon, yung mga nasa healing ministry, lalapit, meron akong rayuma. Di mo talaga alam kung may rayuma to talaga itong tao ka to, no? Tapos, napagaling siya, wala na yung rayuma ko. Tapos, tatalon-talon siya, tapos tatakbo. So, hindi po ganun yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Jesus Christ, yung kanyang mga ni-restore, mga paralyzed. Mga hindi talaga nakakalakad nung simula silang pinanganak. Mga bulag simula nung sila'y pinanganak. Okay, so ibig sabihin, even yung mga pinanganak na hindi talaga nakakadinig, yung mga deaf, okay? Yung mga may leprosy, na obvious na may leprosy. So, ilapit nyo ko kaya, kunyari do, sa isang fake healer ngayon. Sige nga, kung talagang healer ka, dala ka ng isang may leprosy, no? Pagalingin mo nga siya, okay? So, wala po tayong makikitang mga ganoon kasi walang instant healing at walang total healing. Si Jesus Christ lamang ang nakagawa ng lahat ng yon. Kaya nga sabi sa Matthew 4:23, Jesus healed every kind of disease and every kind of sickness among the people. Okay? At dito masasabi natin na hindi natin pwedeng i-deny yung lahat ng mga miraculous signs na ginawa ng ating Panginoong Jesus. And lastly, at ito po yung pinaka-importante sa kanyang healing, hindi lamang may sakit, maging yung, sabi nga, Jesus raised the dead. Even those who died, binigyan ito muli ng buhay ng ating Panginoong Jesus. At dito ipinapakita na siya talaga yung Messiah. Okay? Hindi siya yung tamang nakomatos at pinagaling lamang, pero makikita natin dito ang ating Panginoon tunay siyang nagbigay buhay sa mga namatay. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, "Unlike modern faith healers, Jesus performed his healings in public before huge crowds in various locations, not in the carefully orchestrated and highly controlled surroundings of modern healing venues or television studios. Nor were his healings contingent on the faith of the one being healed. Most of those he healed were unbelievers." Totoo naman. Lahat ng pinagaling doon ni Jesus, hindi naman yun nanampalataya. Sasabihin ng iba, sasabihin ng mga tele-evangelist, kaya hindi ka gumaling kasi wala kang faith. Di ba? Niluloko lang tayo. Gumaling pa dahil sa faith. Kay Jesus Christ nga, lahat ng pinagaling niya, hindi naman lahat naging Christian. Pinakilala lang niya ang kanyang sarili na siya ang ipinangakong Messiah. Okay? And hence, unable to make positive confession and claim their healing. So, unprecedented was Christ's healing ministry that people exclaimed, "We have never seen anything like this." Wala silang nakita na ganito. Even if you're going back in the Old Testament, wala kayong mababasang healing. Kokonti lamang po yung mga healing doon na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, from Isaiah until the coming of Jesus Christ, there were only few healings. Hindi siya significant. Pero nung dumating si Jesus Christ, parang sa buong bayan actually ng Israel, nagkaroon ng total healing sa kanilang bayan. So makikita natin lamang dito na nakakalungkot, despite of that miracle na ginagawa ng ating Panginoon in terms of healing a lot of people, ang mga Hudyo pa rin ay hindi nanampalataya kay Kristo Jesus. At mahalaga na makita natin ito. Kasi hindi man natin na-experience o na-witness actually yung healing power ng ating Panginoon, yung kanyang authority over sickness, pero nabasa natin lahat ito sa kanyang salita na ito ay totoo. Do you believe that Jesus is the Messiah? Kasi may evidence po siya eh. Hindi po natin pwedeng ipagkaila po lahat ng kanyang ginawa upang kanyang mapatunayan na siya ang tunay na anak ng Diyos at tanging
tagapagligtas nating lahat. Siguro isang mahalaga din na matutunan ninyo na ang healing ministry din ni Jesus ay ginampanan din ng lahat ng mga apostles. Hindi ko nadadaanan po itong mga bagay na ito, pero ang lahat ng ating nabanggit na karakteristik ay bahagi din ng naging healing ministry ng mga apostles before. They healed with the word, healed instantly, healed totally, healed everyone, healed organic disease, and raised the dead. Di ba lahat nagawa yun ng mga apostles? Okay? Marami pong mga passages doon, pero to save time, hindi ko na po dadaanan, pero makikita natin bakit sila. Kaya ang thinking ngayon ng maraming mga churches, ginawa ng mga apostles dapat din nagagawa namin. Di ba ganon? Kaya yung iba meron silang healing ministry, yung mga ibang churches, may mga prayer and healing ministry sila sa kanilang mga churches kasi ang thinking nila, ginawa ni Jesus, ginawa ng apostle, dapat ginagawa din natin ito. Okay, naalala ko yung isang nakausap ko na taxi driver before, sinishare niya ako ng gospel. Parang sinasabi niya, kung ano daw yung mga nagagawa ng mga apostle, dapat daw nagagawa din natin. Katulad kunyari, noong speaking in tongues. Kung tunay kang Christian, dapat nakakapag-speaking in tongues ka. Hindi na po natin kailangan ng speaking in tongues kasi may Bible na. Kasi nagawa na ang lahat. Yung evidence na kailangan natin mapatunayan at totoo ang sinasabi ni Kristo Jesus at totoo ang lahat patungkol kay Kristo, nasa Bible na ang lahat. Hindi na natin kailangan ng healing ministry dahil nandito na lahat. Doon nagkakamali ang mga charismatics. Ang charismatics, patuloy pa rin silang naniniwala na hindi, yung mga ginagawa dati, buhay pa rin yan hanggang ngayon. Hindi, natapos na ang lahat ng iyon. Dahil nakumpleto na ang Bible. Kumpleto na ang Bible, wala nang kailangan pa tayong ipatotoo at ipakita sa iba na, hindi, totoo ang Bible, kita mo, nagpapagaling ako. Hindi na. Kasi the scripture is sufficient. Okay? So kung may nakakausap kayo ng mga charismatic, yung healing ministry, remind them that everything is written in scripture. Doon kaya nila ginagawa yon kasi wala pa yung Bible, wala pa yung New Testament, Old Testament pa lamang. So dahil nasa atin na ngayon, ang New Testament, kumpleto na pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos ang ginawa ni Kristo at sapat na ang lahat ng iyon upang atin siyang kilalanin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi na natin kailangan magpagaling. Okay? So kung nandito kayo, umaasa kayo na, Brother Jay, pagalingin mo ko. We don't hold that as our view. We hold on to that sufficient na yung scripture and nagawa na ito ni Jesus Christ, nagawa na ito ng mga apostles, and after the apostles, natapos na po ang healing ministry na iyon. Okay? Sabi nga ni John MacArthur, the gift of healing in the New Testament was not given to keep believers healthy, but as a sign to unbelievers verifying the truthfulness of the gospel and the authenticity of its preachers. So after ng apostles, wala nang ganitong nangyari pa. Kung ating makikita, maraming mga mananampalataya after ng era ng apostles ay nagkasakit. Okay, after ng mga apostles nagkasakit. Okay? Si Paul may sakit, 'di ba? May thorn in the flesh siya. Hindi natin alam yun, pero hindi siya gumaling. 'Di ba? Ilang beses niyang ipinag-pray. So it's not about healing. Okay? Maging si Epaphroditus sa Philippians chapter 2, may sakit din siya. Si Timothy, okay? May sakit din. Kaya nga siya sinabihan ni Paul na uminom siya ng wine dahil meron siyang sakit sa kanyang stomach. So huwag niyong sasabihin na, "Uy, pwedeng uminom ng wine." Hindi, kasi ang tubig before, hindi katulad natin, 'di ba? Na ang tubig natin ngayon ay malinis. Sila before, wala po silang magpapadeliver ng water doon na purified. Madumi yung iniinom nilang tubig, kaya sabi doon, haluan mo ng wine, yung water na iniinom para ma-disinfect. Okay, para pag ininom mo ito, magiging malinis in some way. Okay? So, maging si Trophimus sa 2 Timothy chapter 4:20, lahat sila ay may sakit at hindi nasabi na sila ay gumaling. Okay, hindi sila gumaling. Pero until they die, siguro namatay sila with those illness and with those sicknesses, pero hindi po yun ang mahalaga. So bakit walang healing ministry na ngayon? Dahil naisulat na ang katotohanan kung sino si Jesus, naisulat na rin
ang nagpapatunay sa mga apostles noon patungkol sa kanilang paghayag kay Jesus. At ngayon, na ito ay malinaw na sa scripture kung sino si Jesus, atin siya ngayong panampalatayanan at makita na ang tuon niya ay hindi pansamantalang kagilingan kung hindi ang hatid ni Jesus sa tao ay kapatawaran sa kasalanan upang ang isang tao ay tunay na manampalataya sa kanya, magsisi sa kasalanan at sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Actually, tayong mga Christian, kahit na sabihin natin may sakit tayo, when we die and when we meet our Lord in heaven, wala na talagang sakit forever. So okay lang na, hindi ko sinasabi okay lang magkasakit, pero kung may sakit ka, hindi man ito gumaling, kung pinagaling tayo ng Panginoon, praise God for that. Kung hindi tayo gagaling, okay lang din yon. Dahil yung kakaharapin natin in the future, wala nang pain. So we anticipate that. Maging excited tayo for heaven. Huwag po natin panghawakan. Okay? Yung ating buhay dito sa ating mundo. Okay? Siguro obvious na rin sa ating panahon na halos lahat tayo ay may sakit. Okay? Kung ano-anong sakit meron ang tao ngayon. Diabetes, rheuma, thyroid problem. Ako may thyroid. Lifetime yung gamot ko for my thyroid. Okay? Back pain, glaucoma, diabetes, at diabetes. So, hindi talaga eh. Parang gano'n talaga ngayon eh. Okay? Siguro isipin niyo, Brother Jay, bakit wala kang healing ministry? Eh, hindi dahil hindi na mahalaga kung may sakit ka o wala. Ang mahalaga ay inyong makilala si Jesus. Ang punto ng ating church ay maihayag ang gospel. Ang lahat kayo makakilala kay Kristo at maligtas sa kanyang pangalan. Ang sakit pwedeng gumaling ka, katulad siguro ng iba na may cancer, katulad kunyari ng ate ko, no? Pero gumaling din dahil sa operation na yon. May iba din na hindi gumaling. Ang iba ay namatay sa cancer. Ang tuon natin sa buhay ay hindi ang paggaling. Kasi meron po may mga kilala ko, may mga taga-hierarch, meron po doon iba na may mga cancer. Okay? Maganda na gumaling ka sa sakit mo, pero ang tanong, kung gumaling ang isang tao, ano ito para sa kanya? Kasi minsan gusto kong gumaling eh. Pero for what? Okay? Katulad ba ng mother-in-law ni Peter na sa kanyang paggaling ay agad-agad na naglingkod? O gusto mo lang mawala yung pain? Pero ayaw, gumaling ka tapos hindi ka naman naglingkod. Sabihin mo lang, okay, gumaling ako. Yun lang ba ang purpose kung bakit mo gustong gumaling? So, pag-isipan din natin yun. Okay? Ano bang dahilan kung bakit mo gustong gumaling? Gusto mo bang gumaling dahil para lang mabuhay pa at magawa pa ang mga hindi mo pa nagagawa? Di ba napaka-selfish din ng thinking na ganoon. Okay? O para mas makapaglingkod ka pa sa ating Panginoong Jesus. Lord, gusto ko pong gumaling kasi gusto ko pa talagang makapaglingkod sa iyo. Pero kung hindi, okay na rin. Yun po yung puso ng Kristiyano eh. Okay? Hindi ko sinasabing na may sakit kayo, huwag na kayong uminom ng gamot. Okay? Okay lang pala, Brother Jay, na may sakit eh. Hindi naman. Sundin niyo yung doktor ninyo, magpagaling kayo, magpalakas kayo, pero yung lakas ng inyong matatanggap mula sa ating Panginoon, yung inyong paggaling sa inyong mga sakit, magamit ito for the glory of God. Okay? Importante po natin makita ito. Kasi kung yung inyong makikita na lang yung life ni John MacArthur before siya namatay, ginawa niya ang lahat talaga. Lahat ng operation pinagdaanan niya. Sabi niya, kung ako makakalagpas sa lahat ng operation na ito, I will continue to serve the Lord. Pero kung hindi, hanggang doon na lang talaga yung buhay ko. Siyempre si John MacArthur yun, may capacity siya na, alam mo yun, to go through all those operation, all those may pera siya. Siyempre tayo, kung wala, kailangan natin talagang tanggapin. Sabi ko kay Del, kung ako kunyari magka-cancer, at may procedure na kaya, sige, gawin natin yung magagawa natin on the onset. Pero kung mawawala na wala tayong pera for that, tanggapin talaga natin na hanggang doon lang talaga ang buhay ko. Hindi naman natin, ayoko naman mangutang yung asawa ko, no? Tapos namatay ako, tadtad siya ng utang, meron siyang 3 milyong utang. Hindi naman din, okay na yun, ha? Naki-Christ naman na ako. So, siyempre, kung kunyari 90 years old na ako, no? Pilit pa rin ako binubuhay ng asawa ko. Asawa ko 100 years old na. Parang, mabuhay ka pa! Maiiwal ako! Hindi, okay na yun. Ayaw mamatay na.
Hindi, actually ako excited na, eh. Ako ang akin ganito, if the Lord will give me good health, praise God for that. Kung may sakit, I will continue to serve Him. Kung ako ay hahaba ang buhay ng hanggang 80, praise the Lord for that. Kung ano yung plano ng Panginoon, magpapasakop lamang ako doon at maglilingkod ako until the day I die. Hanggang sa mamatay ako, maglilingkod lang sa Panginoon. So mahalaga na makita po natin ito. May iba na hindi gumaling pero through their sickness, sila pa rin ay nakapag-testify kay Jesus. At marami po akong nakilalang gano'n sa hierarch. Kinagamit siya ng Diyos through their battle sa sickness nila na sila ay hindi naging bitter. Hindi sila nagtampo sa ating Panginoong Diyos, kundi tinanggap ang kanilang sitwasyon at patuloy na naglingkod at naghayag ng katotohanan ng gospel sa marami. So, kung may sickness ka, maaaring ang purpose ng Panginoon kung bakit ka hindi pinagagaling dun sa sickness mo is maging magandang testimony ka sa iba. Na hindi kayong tao na nagrereklamo, ano ka, bitter ka na lang, doon ka na lang sa bahay, nagkulong ka na lang sa kwarto, nag-self-pity ka na lang, kawawa ako. Christian ka, paano ka magiging kawawa? Walang kawawang Christian. Walang kawawang Christian. Dahil tayo ay napatawad na at meron tayong future with our Lord and Savior Jesus Christ. I have seen many example in hierarch na may sakit, hindi gumaling, at naging napakagandang example. Okay? Sa amin at sa maraming naka-witness ng kanilang paghihirap, na patuloy pa rin silang nagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Siguro hindi ko makakalimutan si Brother Carlo Bulahan. Actually, siyempre, pastor ako, madaling makapasok sa mga mag-visit sa loob ng ICU. So during those time, andun ako umiiyak sa harapan kasi ka-cellmate ko si Brother Carlo, eh. And then umiiyak ako. Hindi, akala ko tulog siya. Tapos umiiyak ako, hawak-hawak ko yung paa niya. Kasi nalulungkot ako sa sitwasyon niya. He was battling cancer for 5, 6 years yata. Mahirap po yun, ano? Pero kinalabit niya ako. Sabi niya, "Huwag kang umiyak." Sabi niya sa akin, "Huwag kang umiyak." Ah, sabi ko, "Bakit?" "Okey lang ako." Kasi daw 'pag namatay siya, makakasama niya ang Panginoong Hesus. So siyempre para naman sa'kin hindi naman siyempre iiyak ako dahil mahal ko siya. And, pero makikita natin yung kanyang example na hindi siya nag-self-pity. Until the end nagtiwala siya sa Panginoon at until the end naging maganda yung kanyang testimony para sa ating Panginoong Diyos. At yun ay isang encouragement para sa akin. Okay. So, ating makikita parehas ang resulta dapat pagluwalhati sa Panginoon. Kung pinagaling ka, serve God more, glorify God. Kung hindi ka gumaling, continue to serve the Lord and love Him and honor Him and be a good testimony sa ating Panginoong Diyos. So sa ating panahon, may sakit man, for the glory of God. Gumaling man sa sakit, for the glory of God. Does it matter if you are sick or not? Ang tuon natin bilang mananampalataya ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sa pagtatapos ng araw na iyon, marami ang gumaling at naihayag muli ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos at Messiah as an example sa lahat ng maraming tao na naroon. Hindi lamang yun, nakita din ito ng mga demonyo, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus at bahagi na rin siguro ang pagpapaalis sa kanila at sila out of their evil schemes came out of the people at sila ay naghayag, sabi ng mga demons at that time, "You are the Son of God." So anong ginawa ni Jesus? Again, Jesus rebuked them, but sabi doon sa ating passage, but he rebuked them and would not allow them to speak because they knew that he was the Christ. Siguro isipin ng iba kapag binasa nila yung passage na ito na nga, hinahayag na nga ng demon na ikaw yung Christ, eh. Na ikaw yung Son of God, but ayaw ni Jesus Christ ito. Okay? Bakit kailangan i-rebuke sila ni Jesus? Okay? Dahil sila ay demonyo. Okay? At wala silang mabuting ginagawa, kundi para lamang siguro nire-reveal nila yon. You are the Son of God. You are the Christ. You are the Messiah. Okay? Ang demonyo ba gagawa ng mabuti? Siyempre may scheme na hindi maganda yon. Okay? Maaari na sa kanilang pag-declare nito ay para i-confuse lamang yung mga tao na naroroon. Hindi kailangan actually ni Jesus na ihayag ng demonyo kung sino siya. Hindi niya kailangan ng tulong ng mga ito. Siya mismo ang magpapakilala ng kanyang sarili dahil siya ay Diyos at siya ay makapangyarihan.
So alam ni Jesus ang ginagawa niya na paghayag ng kanyang sarili sa lahat at hindi ito dapat maiaayon sa kagustuhan ng kaaway. Kaya naman sila ay direbuke ng ating Panginoong Jesus. Siguro, with this study sa unang part, naging mas malinaw na sa inyo kung ano ang healing ministry ni Jesus. I hope hindi kayo malinlang ng mundo sa kanilang tinatawag na healing ministry dahil yun po lahat ay hindi na kailangan ngayon. Ang Diyos nagpapagaling pa rin siya. Hindi ko sinasabing hindi siya nagpapagaling siya. Pero not for us, para lang gumaling. Nagpapagaling siya para magamit natin yung ating kalakasan, yung ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Lastly, preaching ministry. Okay, sa verse 42 hanggang verse 44. Basahin ko lamang ulit. And when it was day, he departed and went to a desolate place, and the people sought him and came to him and would have kept him from leaving them. But he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to other towns as well, for I was sent for this purpose. And he was preaching in the synagogues of Judea. So matapos ang pagpapagaling ni Jesus, siya ay pumunta sa isang ilang na lugar. Siyempre dahil sa kanyang mga ginawang miracle, siya ay hinahanap ng mga tao. Sino ba naman ang hindi, di ba? May nagpagaling. Pinakausapan nila sa Jesus na huwag umalis. Siguro kahit naman tayo, ayaw natin umalis ang ating Panginoong Jesus sa ating lugar. Pero ang tuon ni Jesus ay para sa kaligtasan ng lahat at hindi lamang sa pagpapagaling ng may sakit. Hindi ito yung pinaka-purpose ko. Pinapaalala sa atin dito ng ating Panginoon na may mas mahalaga siya na tuon sa kanyang panawagan. Mahalaga ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus pero ito ay para kanilang makilala si Jesus bilang kanilang Mesaya. Ang pinakanituon ni Jesus ay ang paghayag ng mabuting balita. Yun yung pinakatuon ng ating Panginoong Jesus. Ating inaral na ito na ang prioridad ni Jesus ay ang paghahayag ng salita ng Diyos sa simula pa ng chapter 4. Sa pagkatapos ng chapter 4, ating makikita na ibinabalik muli ni Luke ang tunay na tuon ni Jesus sa kanyang ministry. At ito ang preaching ministry niya. Kaya nga sabi sa verse 43 to 44, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. For I was sent for this purpose. Ano yung purpose kung bakit siya pinadala? To proclaim the good news of salvation. Hinahayag niya, andito na yung tagapagligtas, ihahayag ko sa inyo, through the preaching, ito na ang kaligtasan. Kailangan niyong makilala na ang Diyos ay banal, na kayong lahat ay makasalanan, at wala ni isa sa inyo ang kayang mailigtas ang kanyang sarili. Hindi niyo maliligtas ang sarili niyo sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi ang tanging pag-asa ng taong makasalanan ay sino? Si Kristo Jesus lamang. At si Kristo ang tanging tagapagligtas. Tanging ninyong pag-asa. So ngayon, umagang ito, hinahayag sa atin ng Panginoon, pakinggan ninyo ang mabuting balita at maligtas kay Kristo Jesus na panampalatayanan niyo siya, kilalanin niyo siya na siyang anak ng Diyos, ang inyong tagapagligtas, at kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan. So yun yung pinakatuon ng ministry ni Jesus at yun din yung pinakatuon din natin sa ating church. Ang ihayag si Kristo at kung kayo ay mananampalataya na, ang importante ay ang paglago din ninyo kay Kristo Jesus upang inyong tunay na maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Let me end with this quote from John MacArthur. Sabi niya doon, and I quote, He came not merely to demonstrate His power over the effects of sin in the body by physical healing, and the mind of overcoming demonic influence. But most importantly, his power to overcome sin's eternal consequences. For that to happen required repentance and faith in the gospel preached. Only by faith in the truth preached could sinners be rescued from Satan's kingdom of darkness and enter into the kingdom of God. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have taught us, Lord God, about the ministry of Jesus Christ. Maraming salamat dahil muli ang inyong salita ay nagbibigay linaw sa amin, sa mga katotohanan na dapat din po namin matutunan sa aming panahon upang hindi din po kami malinlang at maitama ang aming mga isip ayon sa inyong plano at kalooban. Salamat dahil kung may sickness man,
ito ay para sa inyong kaluwalhatian. Kung mapagaling man kami, ito ay para sa inyong kaluwalhatian. In every way, O God, may we always glorify you. May we always serve you, Lord God, with all our hearts, Panginoon Ama. Bilang isang mananampalataya, ang pangako ninyo na tunay na kawalan na sa sakit ay darating din in time, Panginoon Ama, sa oras na amin po kayong makasama. So for now, while we are here, tunay na may sakit po at hindi namin ito maiiwasan in many ways. But Lord, anuman ang dumating sa amin, aming dalangin na kami po ay patuloy lamang na ituon ang aming isip at puso sa iyo lamang. Patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nagtitiwala, patuloy na nagdidepende sa iyo sa lahat ng sitwasyon. At sa lahat ng ito, aming dalangin lamang na kami nga ay tunay, Panginoon Ama, na maging kagamit-gamit para sa inyong kaharian at para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng mga tao na hindi pa po, O Diyos, na nakakakilala sa iyo. Para sa mga wala pa kay Kristo Jesus, dito sa church, Lord, we pray for their salvation. Muli ipinakilala po ninyo ang inyong anak sa lahat, sa aming lahat, Panginoon, at aking dalangin na kung wala pa sila kay Kristo, makita nila na si Jesus ay inyong anak, na si Jesus ang tanging tagapagligtas, na si Jesus ang pinangakong Mesaya na aming pag-asa. So I pray that they may come to faith in Christ. I pray that they may truly confess their sins. I pray that they may truly turn away from it, O God, to repent of it and to truly follow you. Lord, ito po ang buhay na itinakda ninyo para sa amin at nais nyo para sa lahat ng tao. So I pray, Lord, na tunay nga po na kaming lahat na naririto ay wala pong maiwan. Kung hindi ang bawat isa aming dalangin, Panginoon Ama, ay tunay na makakilala kay Kristo Jesus. Thank you, Lord God, for this morning, and we pray continually for the ministries later on sa mga cell, sa youth fellowship po namin later on. We pray that you alone may be magnified and be glorified. We pray for your blessing in the coming days. Help us, O God, to walk in righteousness and in holiness. Help us, O God, to be used, Lord, in sharing the gospel sa mga tao po na hindi pa po nakakakilala sa iyo. So gamitin niyo po kami at tunay po na sa bawat araw kami po ay lumalago sa inyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.